Isang magandang araw po sa lahat po ng mga naglalaro ng Pokemon Go. Kasama po ang kasali po dyan ang katabi ko. Eh baka makakita ako dito sa studio ng Pikachu Oo nga. Uy, mag-lure na kayo. Doon sa malapit sa amin, mag-lure na kayo. Meron dyan daw sa may CCP. Ako? At saka Ay, dyan sa oo, Star kasi City. ang alam ko, gym eh. Gym yan sa CCP. Tapos dito sa Star City, marami. Oo nga. Oo. Sa mga gustong kung manghuhuli ng mga Pikachu. Oo. Magandang araw po Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at buong mundo saan man pa kayo nahaabot ng broadcast na ito sa magitan ng radyo, TV, internet, Facebook. Ay naku, magandang araw po. Kami po inyong mga kasama. Ako po si Dennis Santinor Jr. At ako po si Bien Dacles. Ito po ang Legal Mind. Sino po ang ating mga kausap ngayon? Ayan na, ito na. Hindi ko na patatagalin. Intro mo Dahil muna. marami nga. Sige, pagbibigyan kita. Manghuli ka muna. Ito na, yung mga naghihintay dyan. Gustong maliwanagan tungkol sa mga legalities dito sa ating bansa. Ang ating mga kasama ngayon, syempre Wala yan ba yung nag-iisa. topic na naman natin? Handa, iba na to. Iba na Ay, oo nga, no? Wala yan. Sige, Wala yan. medyo ibang klase naman to. Sige, pagbigyan natin. Patay. Oh. Patay na. Sinabi ng attorney. Ito na, kasama natin si Attorney Pogi, Attorney Mark Tolentino. Hi, hello. Attorney! Good day sa lahat. Ayan. Si Pokemon, good day din. Saka si Pikachu. Naku, Attorney, meron na rin ba kayong account? Hindi ko alam yan. Hindi ka naglalaro? Naku, kailangan nyo Hindi ka naglalaro, matutunan Tony? yan. Oo. Baka Huwag may- kasi nakaka-addict. Oo, sa bagay. Oo. Ako nga kasi Baka hindi kanina. napansin ng mga kliyente. Oo, ako nga kanina. Sayang yung oras eh. Oo. Sa bagay. Di pag wala lang magawa, Oo, pampamatay pampalipas ng oras. oras. Yan. Oo. Kasi parang nag-aaway na yata yung Pokemon Go at saka Facebook eh. Ay, talaga ba? Kasi dati ang Hati, tambayan. ano? Oo eh. Oo. Oo, masyadong. Exciting siya kasi. Correct. Maraming, kailangan lalakad-lakad ka sa Ang area. maganda lang dito kasi na-exercise ka. Kasi kailangan mo talagang maglakad para Oo, manghuli. alam mo na ano ko lang na napansin ko, lahat ng mga nagja-jogging sa umaga, dumami. Oo nga. Dahil ka sa Pokemon Go na yan. Kasi attorney, meron dyan itlog na kailangan maglakad ng like 5 kilometers. Kailangan maglakad ng itlog? Hindi. Kailangan maglakad ng mga 5 kilometers para ma-hatch yung egg. That's another Pokemon. So parang ganon. Kaso pag na-hatch Talaga yung siya, tinuro. Oo. Pag Ganun hinatch. ba yan? kaninong itlog yun? Siyempre yung sa anong pangalan sa kanya? Yung mga ganyan Pokemon Sa goers. trainer. Sa trainer, ayun. Oo, lagot ako kay kuya. Alam na alam. Oo, sa trainer yan. Oo. So, pag si attorney, Trainer na rin siya. Trainer na rin siya. / attorney. so magkakaitlog na rin si attorney. Magkakaitlog si attorney. Mag-trainer na siya. Oo, mag-trainer na siya. Pagka-trainer na siya, may itlog na siya, maglakad lang siya ng 5 kilometro. 5 Mag-hatch yun. 5 kilometro 5 ba? kilometro talaga. Mag-hats tapos may chick na. Meron ka ng aalagaan Itlog. Pokemon. Yun ang Pokemon. Yes. Talaga chick na lalabas. Chick talaga. Chick. Iba siya, attorney. At ito po ang legal Ayan minds na, at pinag-uusapan po maraming natin ang salamat po. Pokemon Go. Pag-uusapan Babalik po natin, tayo bukas. pag-uusapan natin ang legalities po ng Pokemon Go. Oo. Okay, Oo ito nga, na ang dapat- ating question. Sa tingin ko question. magkakaroon tayo ng lot tungkol dyan. Pero bago yung mga Pokemon na yan, ito ang ating topic for today, ang ating hashtag HQOTD. Ito na. May tiyahin po ako na pinoproblema ngayon ang asawa niya na pumanaw na. Hanggang ngayon po ay hindi maipaayos ang bibing ng kanyang asawa na mag-iisang linggong nang nakaburol dahil umiiksena ang pinakasalan din daw po ng aking tiyuhin. Sino po ba ang mas may karapatan sa tiyuhin ko? Gayong alam po naming lahat na ang legal na asawa ay ang aking tiya. Paano po ba ang dapat naming gawin? Okay. So, Usapang may, loss of may, spouse. may batas tayo dyan. Chick boy. May Chick boy. Hindi, yung Ito usapang chick talaga. boy na namatay. Oo. Ganyan. Sino ang may karapatan na maglibing? May sa batas yan eh. Okay? May order of preference yan kung sino yung may karapatan maglibing. Ayan. Una, legal wife. So you have to know sino yung legal wife doon. Yung tita ba niya o yung nagpakilalang asawa din. Asawa. So, ang sabi ng batas, sino yung unang pinakasalan? Siya yung legal wife. Okay? Unang Sino yung pinakasalan, unang pinakasalan? kasi yung second wife na hindi pa annulled yung first wife,
bigamous marriage yun. So, granting na yung tiyahin niya, yung kasal nila, hindi annulled. It means valid and subsisting yung first marriage. Yung second marriage, maging bigamous yun. Pag bigamous marriage yun, void yun. Pag void, yung asawang pangalawa, hindi siya asawa. Ang tawag sa kanya, pwedeng tawaging kabit, parang ganon, mistress, parang ganon. Kasi hindi naman siya asawa. Kasi when say asawa, pinakasalan na legal. Kasi palagi nating, kasi yan sa culture natin, pag nagsama na ng 2 araw, 3 days, 4 days, asawa na. Pag we say, asawa ko yan, it means pinakasalan mo yan. Kasi yung iba kasi, asawa ko yan, pero after we talk mga ilang minuto, hindi pala asawa, nag-live-in lang pala. Yung live-in, iba yun, hindi asawa yun. Ang tawag doon, common law partner or common law wife. Hindi yan legal wife. So yung question, Di ba yung commonly known sa common law? Wala, hindi. Yung common law, it means a de facto. They say de facto or common law, that is an English term. Ang ibig sabihin doon, hindi sila kasal. Common law, it means they're living together as husband and wife without any marriage. Okay, so yun yan. Living in talaga. Nag-live-in. But sa ating yung mga bagong generation ngayon, asawa ko yan. Hindi pala asawa, live-in lang pala ng 2 linggo, 3 linggo, asawa na. When say asawa, may kasal talaga nangyari. Okay. So dito, sino yung may karapatan? Yung pinakasalan. Okay. Ang problema nito, yung nagpakilalang pinakasalan din, ang tanong dito, sino nauna? Yung si tiyahin ba o yung nagpakilalang Kabit. asawa o kabit asawa o din. ano bang tawag doon? Okay, siya yung may first Hindi mo right. papakilalang kabit Oo yun. nga. Basta sabi nga pala niya, asawa ako nung Yan, okay. Basta may order of preference. Una, legal wife. Yes. Second, descendant. You say descendant, anak, apo, gano'n. But, for example, marami. Sino yung pinaka-nearest? So, anong mas nearest? Apo o anak? Anak ang mas nearest. For example, lima yung anak. Oldest ang preferred. Panganay. Oldest, okay. Yan sa descendant. So, first is legal wife. Second, descendant. Third is ascendant. You say ascendant, lolo, lolo sa tuhod, sa lolo pataas. Okay. For example, buhay yung 2 lolo. Father side, buhay. Mother side, buhay. Sino yung i-preferred? The father side shall be preferred. Bakit? Father side. Bakit? Okay. Yun sabi ng batas, paternal. Because of the surname Yes, siguro. yes. Kaya ganon. Assuming na wala na yung legal wife, walang descendant, walang ascendant, but may mga anak. The eldest shall be preferred sa mga anak. Or sa brothers and sisters. For example, mga kapatid, buhay lahat ng kapatid. Ang eldest shall be preferred. So yun yan. Ang eldest. So may order of preference kung sino yung may karapatan sa bangkay. Okay, may karapatan na maglibing. Okay. So parang ngayon, yung issue ngayon about yun ni Marcos, di ba? Saka merong si Congressman Iggy Oh, Arroyo. yan. In the case of Congressman Iggy Oh, Arroyo. yun yan. Yung common law wife, kasi hindi naman yung legal wife, yun ang nag-alaga hanggang namatay. Yung totoong asawa, naghabol. Gusto siya yung maglibing. Okay? Hindi naman yata sila nag-annul because in annulment kasi may epekto yun sa liquidation of properties. Yun yata ang pinag-aawayan. Yung issue nila. Yung mga mayayaman, mostly, hindi nagpa-file ng annulment yan. Bakit sila magpa-file ng annulment? Ang epekto nun, liquidation of properties. Yes. Pag liquidation, mahati yan. mahati ang properties. Ayan, oo. So, walang pakialaman. So, hindi sila nag-file ng annulment. Mostly, ha? So, yun yung naging issue nila. So, yun yan. So, yung issue na yan. So, it means, ang asawa or yung kinakasama. Kahit na yung kinakasama, siya yung nag-alaga, nung nasakit hanggang namatay. The legal wife still shall yung bibigyan ng priority over the common law wife. Paano kung sa ibang bansa pinakasalan, legally wife niya rin yun. Tapos yung dito, legal din niyang wife yun. Okay. Kasi, di ba, minsan napag-usapan natin, attorney, di ba, pagka naghiwalay ka doon, hindi ka ibig sabihin na hiwalay ka dito. Yan. So, paano yun, attorney? Sabi ng batas, that is the law, ang tawag doon sa batas, private international law. Private International law or conflict of law doctrine ang tawag doon sa batas. Okay.
sabi ng batas, when it comes to family relation, yung pagiging nanay, pagiging tatay, pagiging asawa, yung status mo, shall be governed by your lex nationali. Ano bang ibig sabihin ng lex nationali? Ang ibig sabihin doon, your national law shall govern. It means, nagpakasal ka dito sa Pilipinas kasi Pilipino ka. Pupunta ka sa ibang bansa kasi OFW ka. Nag-file ka ng divorce doon. Pinakasalan mo yung ibang lalaki. Okay. Namatay ka, mayaman ka. Sino yung may karapatan? Yung lalaking naiwan sa Pilipinas o yung lalaking doon sa ibang bansa? Okay. So, yun nasa Pilipinas. Because in the eye of Philippine law, you are a Filipino citizen. It means yung divorce mo, walang visa yan. Yung pinakasalan mong pangalawa, walang visa yan. And you are a Filipino, you are governed under Philippine law because under the principle of lex nationali. It means you're governed under your law of nationality. Oh, yun yan. Okay. Walang katrap. Mahirap yung ganun, ha? Kasi marami kasing issue, lalo na ngayon, yung parang, yung mga panahon ngayon na minsan nagiging parang teleserye na yung mga ano nila na nagkakabit-kabit. Naging uso na yan because sa marami ng OFW. Yes, Okay? oo. So, yung mundo Hindi natin, lahat, okay? Hindi lahat, of course. Hindi Magalit na lahat. naman eh. When I say, yung mundo natin ngayon, hindi compared before. Yes. Dati, yung UK, England, yung Singapore, yung Hong Kong, subang layo dati yun. Yes. But ngayon, Mas malapit na alam mo ba, mas cheaper pang pupunta ng Hong Kong kaysa pupunta ka ng Davao. Totoo yan. Oo, Sa plane? totoo yan. Sa plane, may mga promo. Lalo na may mga packages, Yes, mga ganon. pa. So it means yung Hong Kong is not as far before. Before as hanggang ngayon. Because of that, kasi simple na pupunta ng Hong Kong, Singapore, Japan. Of course, we are Filipinos, we are very romantic. Okay? Kasi nag-away ka ng asawa mo, pupunta ka doon, may nakita kang iba, o ganon. Natukso. Parang ganon. Grabe naman nag-away yung pupunta ng Hong Kong. Oo, may- mayaman. May mga ganon. It's possible, especially... Mantalang ako pag nag-away kami, doon lang ako sa likod bahay. Oy, nasa sulok lang. Tapos maya-maya magiging okay na Hindi ako ulit. nag-Hong. Tapos pinakasalan, tapos nag-away silang asawa niya dito. Pupunta siya lang Hong Kong. Yan na naman. Nagpakasal doon. Ayan. Pagkatapos, umuwi ng Pilipinas, nag-crash yung airplane. Patay, kabata ka. Patay. Tapos, nakita yung bangkay sa Pacific Ocean. Okay, nakuha yung bangkay. Problema pa. Hinanap pa ng dalawa, no? Okay, ang tanong, sino ang may karapatan maglibing sa bangkay na yon? Yung Asawa sa yung Hong asawa Kong? ba sa Hong Kong? O asawa sa Pilipinas? O asawa sa Pilipinas. Okay. Asawa sa Pilipinas ang may karapatan because he is a Filipino. Okay, it means because Filipino siya, he is governed under Philippine law. And according to the Philippine law, dapat isa lang asawa mo. Pwede kang maging dalawa, paging tatlo, dapat annulled ka muna or at least you are Muslim. Pwede kang hanggang 4. But as long as you are not a Muslim brother, hindi ka pwedeng mag-asawa ng hanggang 4. Isa lang dapat. So yun yan. So it means, kahit na asawa siya in accordance with the Hong Kong law, yung Hong Kong national doon, asawa niya yun, in accordance with Hong Kong law, hindi yan mag-avail dito. Kasi di ba sabi natin under international law, private international law, if you are married abroad, in accordance with the law abroad, in accordance with the procedure abroad, and legal there, legal, it means legal doon sa abroad, legal din dito sa Pilipinas. Provided that hindi yan bigamos. Provided na babae at saka lalaki. So kung dalawa kayong babae na pagkasal doon sa ibang bansa, kahit legal pa doon, Hindi yun counted dito. Hindi counted yan dito. So pwede. Kung tutuusin, pwede. Pwede kang magpakasal doon. Sa ibang bansa, pero here, no. But, hindi yan makaka-count dito sa Pilipinas. Pwede maging legal doon yun. Pero hindi dito. But according to the principle ng lex nationali, you are governed under Philippine law. Okay. So it means, kahit na ni-recognize yun ng law of California, law of Japan, walang kwenta yan because you're a Filipino citizen. So, anong gusto mong mangyari? Magpa-convert ka, magpa-naturalize ka. Yes. Oo, parang, Magpa-naturalize ka into Japanese national or whatever, or at least you will now be governed under Japanese law, not anymore under Philippine law. Kung yan na rin lang ang gusto mo. Parang ganon. So, kung mas mahal mo yung asawa mo kaysa pagiging Pilipino, do it.
Oo, ganun. It's your right. Karapatan mo yan. Pero kung mas mahal mo yung pagiging Pilipino mo, pag-file ka ng annulment kung gusto mong magpakasal sa yung pangalawang asawa mo. But, kahit anong gawin mo, walang same-sex marriage dito sa Pilipinas. So it means walang ibang chance mo. Kung hindi, you have to be naturalized. Oo. Ito, attorney, baguhin lang natin ng konti yung yung situation. Paano kung yung anak, kasi di ba sabi niyo, attorney, descendant, kunwari kung wala na yung nanay, yung descendant yung magpapalibing. Yes, like yes. yung eldest na Eldest. anak. So, dun sa unang asawa, patay na yung nanay niya. Tapos, dun sa pangalawa, Feeling ko namatay guguluhin din. mo yung Patay din. sitwasyon. Namatay din yung Feeling ko nanay. guguluhin mo yung sitwasyon. Oo. So, parehong panganay. It means Paano yan? It means, ang sabi ni Bien, Sabi ko na, guguluhin mo yung ang sabi ni sitwasyon. Bien, may anak sa loob, may anak sa labas. Sino ang may karapatan. karapatan na maglibing? Oh, mas Yes. panganay pa Okay. yung anak sa labas. Oo. May ganun, ha? totoo Lalo nang na. gumulo sitwasyon, ha? Okay. Nauna Ang siya. sabi ng batas, una asawa, legal wife, second descendant, nearest of kin. Nearest of kin. Walang sinabi na dapat legitimate ka or illegitimate ka. Ang sabi ng batas, nearest of Oh, kin. nearest. Nearest and eldest. Okay. Oo, so Oh, pwede pag mapunta nearest, sa pangalawa. Lahat ng anak, same Same level level, yun. oo. But eldest. Pag eldest, walang sinabi na eldest of the legitimate or eldest of the illegitimate. Walang Ibig sinabi. sabihin, attorney, so pwede. So, ibig sabihin, Ay- attorney, kung kunwaring October ay pinanganak yung isa, tapos yung isa August, mauuna si Oo, August. so, August. So, siya yung may karapatan. Yung question mo na yan, yun ang story about yung Chinese something, yung Mano po. Yes, oo. Yung Mano Hindi po, ko napanood dyan. Nauna Naturo. yung Mano po, nauna yung anak sa labas. Na maipanganak, oo. Tapos sa Mano po, pag Chinese kasi, dapat ang magdala ng picture ng namatay, dapat yung eldest son. Ang problema, yung eldest son, anak sa labas. Oo. At saka yan yata yung bakla, Ano? There's a story, parang bata, oo. So, naging issue yan sa kanila. Naging issue. Sino bang dapat hahawak sa picture? Picture ng tatay. Kasi pag namatay ka, Chinese ka, pag, Big deal yun. namatay, big deal yung hawak ng picture, then hindi ka pwedeng, pag sakay mo ng sasakyan, patalikod. Ay, Patalikod, then ikaw, if you're the eldest son, ikaw dapat nauna sa bahay. Bago malibing yung tatay mo, nauna ka na sa bahay. Ay, ganun. O ganun. Then, sasakay ka ng, pag binigay na sa iyo yung picture, dapat maglakad ka patalikod. Papuntang sasakyan. Yun yan. So, ang baka tanong, matumba naman. of course, may mag-guide. But that's why ang issue dito, sino yung dapat maghawak ng Hawak ng picture. picture. Ang Chinese culture, wala nang sinabing illegitimate. Oo. Sinabi lang, eldest son. Eldest. So, yung eldest na anak sa labas, that's why naging issue yun sa mga anak sa loob. I see. Pero walang magawa yung anak sa loob kasi siya yung eldest son. Siya may say. Chinese. Ano po yung story? Oo nga, pero governed by the Philippine law. The Philippine law. Yes, ang tinanong ko, yung culture nila. Ah. Same din dito sa yung sinabi kong batas about sa civil code. Walang sinabing legitimate or illegitimate. Ang sinabi lang descendant, eldest. Ayun. Okay. Oh, yan. Mukhang mas lalo pa natin pinagulong sitwasyon nitong si... basta, kung sino yung unang pinakasalan, yun yung unang, yun ang unang pupuntahan may ng bangkay. karapatan. Oh, yun. Unang pinakasalan na legal. Oo, legal. na legal, ah. Legal wife. Oo. Pangalawa, descendant. Meaning, ang anak, kung almost nandyan lahat yung mga anak, maraming anak, eldest. Kahit legitimate or illegitimate. Pag wala yung anak, ascendant. Meaning, Lolo, tatay, lola. lolo, gano'n. Pag wala, kapatid. Pag kapatid, eldest din. So, maswerte ka pa pala kung ikaw ay unang pinakasalan, una kang inanakan. Oo. Ganun na nga. Kung hindi man maano sa'yo, peke yung kasal mo, Sa nauna kanya yung kasal mo, mapupunta. ay nauna yung anak mo, sa'yo pa rin. Sa Chinese culture. Chinese. But yung issue dito, yung maglibing. Maglibing. Kasi big deal sa kanila yung sinong maglibing, Oo naman. lalo na pag mga official ng government, Official, sino yung bibigyan ng sagisag, yung flag. Yung plug. Flag. Sa Chinese naman, picture. Picture. Yan, ganun siya. That's purely symbolic but big deal sa kultura natin yan. Pero Pero ito- develop na lang ng marami. Oo, Hindi ba para pwede lahat kayo pagtikit-isahan merong na lang? picture. Ano? Yung picture? Yung isa mas malaki nga lang. Di yung malaking picture. Oo, yung official picture. pare-copy Ang tawag doon, Ano? official picture. Ha? Official Ay, picture. official picture. Official picture. Hindi pwedeng i-duplicate yung official picture. Isa lang official. Oo, si Xerox na lang.
Tapos, Pero ano yun, attorney? hawakan, patalikod, di ba? Patalikod pa. Oo, O, tinan mo, binigyan ka na ng malaking picture. Gusto, patalikod ka pa. Yung ganun ba, attorney, regardless kung may agreement sila o ano? Wala. Regardless yan, kasi yun ang culture. Yun na Eh, talaga. paano kung nakalagay sa testamento? Oo, Ano? na gusto ko yung pangalawa asawa ko Oo, yung gusto ko yung maglilibing pangalawang sa akin. asawa. Hindi, yun ang batas. Wala talaga. Pag walang nakalagay sa batas, actually, yung testament will prevail. Okay? The testament will prevail kung everything is equal. Kung wala nakalagay sa batas, the testament will be the one to be equal. Tama. Ganun yan. Okay, wala tayong masyadong oras. Attorney, saan ka namin pwedeng hantingin dito sa mga namamatay na mga ito? Oo, so Kung may mga tanong po kayo, pwede po kayo mag-visit po sa website natin sa www.facebook.com/Mark Tolentino Law. Repeat po, facebook.com/Mark Tolentino Law or website natin sa marktolentino.law.com. Repeat po, marktolentino.law.com. Pwede din po kayong tumawag sa landline po natin within Metro Manila, 209-6203. Or mobile number natin, pwede po kayong mag-text, tumawag, or sa Viber for free legal advice sa 0917-329-5353. Yan. Okay, maraming salamat, Attorney. Thank you Thank very you, much. Attorney. Salamat po. At kami Yes, po inyong yes. mga nakasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako po si Bien Dacles. Babalik din agad sa susunod na, kung Friday ngayon, Saturday. Oo. Pero kung gusto nyo namang balik-balikan every I-replay time, nyo lang. team replay na lang Oo, kayo. punta na lang kayo Facebook. sa aming Facebook Oo. page. Babalik pa rin ang inyong Legal Legal Minds. Minds. Bye!